12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas, lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga, sa seryoso talaga. Seryoso talaga. Pag ito pinatupad, kung isabihin, sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Kaya ikaw ang inaano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Opo. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag lifeline rates. 200 pesos mababa ang binabayaran. 200 pesos yun lang ang nililibre. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200 pesos? Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon. Edi parang... Yeah, 200 ano? Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Yung, Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas pa sa 200. Kasi ang binabayaran naman system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya 200 pesos na worth ng kuryente? Siguro isang araw lang nang sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, ang pinag-uusapan natin, yung talagang mararamdaman ng tao. Ngayon, palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Magbigay ka ng panukala. Pag hindi ka magbigay ng panukala, huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Alam mo ba na ginawa nila kung pinakahuli na magsasalita? Naku, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita medyo umunti ang tao na Ganun po. Per kilo na bigas. Basta kukunin yung 20% output nung magsasaka. Pumayag naman sila dahil nakwenta namin. Yung 80% may kita na siya dahil nga mababa yung production cost. Pala. So, posible pala kung gagawin talaga isang araw, imbitahin natin para may paliwanag niya. Tsaka ang gusto ko, yung data ay mai-present. Talagang nagtagumpay sa Laguna. Hanggang sa... nandun nga ako, pati nung i-apply namin sa Eastern Samar, nandun ako mismo yung ilan pala mga mayor ko, talagang napatunayan nila. Nakadokumento pala ito, Kong, at isa pwedeng nga gawin. yung grupo na tumulong nga sa akin. At napapatunayan kahit unti-unti, talagang mangyayari. Hindi ko sinasabing ideally na makapagano ng 20 pesos. Kaya lang, doon kasi nagsimula yung na hindi natupad ang pangako. Kasi sa maliit na magagawa namin, kami natutupad sa pangako. Para makatulong. Para makatulong lang. Makatulong lang doon sa 20. Actually, sa 30 pwede pa rin Kaya lang, dahil kung ang pinag-umpisa ng lahat ng ito ay 20 pesos. Para bang nakatali tayo lahat doon. Gusto namin patunayan, may sakripisyo doon. Ito ba talaga, i-continuous ba ito? Sabi naman ng iba, hindi. 20 Congress na yan Hindi mo dapat i-carry yung pinag-usapan sa 19 Congress. Kayo po, Kong, bilang isang senador, bilang isang bagong senador, isang abogado, ano ba ang sarili ninyong opinion sa bagay na ito, Kong? Ikaw na nga nagsimula na 2 school of thoughts yan dyan. Yung kasing pinagmulan ng unang school of thought ay yung paniniwala na ang Senado is a continuing body. Tama nga naman. Pansinin mo, Kuya Benny, Nelson. Kami, kapag sa mababang kapulungan, talaga walang natitira Sa kanila, palaging may 12 natitira. Ang makikipagtuos lang yung kalahati. Hindi ba? Sa magitan ng eleksyon. So, doon lang kinukuha na continuing body ang Senado. Kaya lang nakalimutan nila, yung pinagbasihan nila ay
ay matandang desisyon. Ah, okay. Oo, Opo. ito yung 1950 case. Oo. Na noong 1950, ayan, si Nelson naman ito yung pinakamagaling sa Avatar. Opo. Makikita mo noong 1950, yung ating Congress ay unicameral body. Opo. Oo nga, tama. Unicameral niya, kaya continuing body talaga. Opo. Oh, nakalimutan yung 2018 naman na kaso. So ito yung pinakabago, 2018 po ito. Opo. Ito yung Balag versus Senate naman, na ang sinasabi, the Senate is not a continuing body. Ah, Kaya okay. yan ang pivotal issue. Diyan magkakaroon ng debate. Opo, oho. At palagay ko, So may katotohanan ho, yung sinasabi na kapag inumpisan sa Hunyo ito, wala na, deads na ho yan. kasi palagay ko naman, hindi matatapos yan. Kasi Hunyo, hanggang 30 lang naman ang 19 Congress. Opo. Paano pa yung administrative na pamamaraan dyan? Halimbawa, gagawa pa ng impeachment rules. Opo, Yes. oho. So yung mga administrative, pagkatapos susumpa pa yung mga member ng Senado na impeachment judges o trial judges, ano? Pagkatapos mag-i-issue po ng summon sa kung sino yung na-impeach na Vice President, sa Opo. VP Sara, o tatanggapin pa yung sagot niya. Ito ay kakain ng maraming panahon. Napalagay ko pagkahanda na mag-uumpisa, tapos na yung 19 Congress. Ngayon, ang issue ngayon, pwede bang ituloy ng 20th Congress? Ayun na nga po ang tanong ko. Yan ang labanan. Yan ang... So magiging debate yan, ano? Yan ang bantayan mo. Opo. Itong sinasabi ni Senator Marcoleta, ito yung sinasabi naman ni Cathy Binag, matalino, tapat at may paninindigan, hindi peke. Kaya gusto ko si Senator Marcoleta, siya lang ang may lakas loob Akala na ko pa naman- lantarang nagsalita publicly sa maling ginagawa ng kanyang mga kapwa congressman at lantarang pinagtanggol ang war on drugs aside from PRRD. Akala ko pa naman na sinabi niya, ang gusto ko si Jen Subarjaga. Hindi ba sinabi ni Cathy yan? Hindi. Akala ko nga may ni Antiporda Hindi rin. Iniimbitahan natin si Ma'am Cathy Nisan dito nakasama sa programa. No? Si Nanay Pasing Manalili, 86 years old. Nako, avid listener daw po talaga ng palatuntunan at mahal na mahal niya ang kong Dante Marcoleta. Nako, Nanay Pasing, pagaling po kayo. Palakas po kayo. Ang pamilya Minerva at ang Gloria Marigi, Mimay, at ganun din po si Kuya Ian Tayong. Nako, yung number 1 supporter niyo rin pala kong vlogger po ito, yung si PH Update, si Kuya PH Update. Sabi niya, Jen, paki-congrats naman kay Kong Dante. Nanonood ako sa programa niyo ngayon at good luck po kay Senador Dante Marcoleta. Bilib ako yan sa PH Update. PH Update yan, opo, Kong. Kapampangan yan, baka hindi mo alam. Kapampangan po ba? Talaga. At nung ako'y makita niya, doon lang niya pinakita yung tunay niya mukha. Ayun. Sa akin lang, sabi niya, Kong, alang-alang sa'yo. Opo. Ikaw lang ang makakakita sa tunay kong mukha. Bakit mukha ako itinatago? Ang ganda mo palang lalaki. Ayaw ko kanya yung inahabol ako ng mga babae. Maganda lalaki talaga, Jen. Kapampangan, anong magagawin mo? Wala tayong duda kapag kapampangan talaga. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Nako, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita medyo umunti ang tao na Ganun po. Akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasi para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance,
na napuno yung Philippine Arena. Opo. Ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban. Medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao? Nag-iisa lang siya. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio. Aba, marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Philippine Arena. Philippine Arena. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung... Ngayon, sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny. Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi talagang mula noon, sabi ko, dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo, 1,500. Nandun kaya sila sa punto na pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yon? Napipil ba nila yon? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganun ang naramdaman Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa dalawang malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. Na yun ay Mayo na. Ayun, Mayo na yun. Mga, huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na para bagang ang dating, malabo talaga. Kung baka doon kayo sa 12, ayun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan. Hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pag-presenta nila sa taong bayan, Kong nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun Hindi naman... Ala naman akong dala-dalang perang ipinamimigay, kaya ako hinahabol. Isa pa po yun, sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako hinahabol. Hindi sabi ko, pagka ganito yung indication, palagay ko nga ako, may papanalo natin ito. At doon sa resulta, Sen, ay... mukhang nag-deliver yung Mindanao Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon, yung mga regional, tama. Lalo na yung Mindanao, lagi kayong number 3 doon Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Itong huli nga nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao. Una, number 5 pero yung huling ipid niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City, ang laki ng boto niya. At maging, kung di orga kamali, Region 8, yung Samar, Leyte area. Top 3 kayo doon ko, sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon, pagka nangangampanya kayo, ayaw nga kayo papasukin doon Hindi ako masyadong nabilib doon Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, Tacloban City mismo. Number 3 ako sa Tacloban. Kontakin mo yun. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Jen, merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Nag-provide sa akin ng air assets. Siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun mga jet ang pinahiram sa akin So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time
merong available eh. Wala, hindi ako mawawalan. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi, parehong At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadao pampalad nyo sila. Yun eh. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Yung makita ka lang, sapat na eh. Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Davao del Sur pa ata kayo doon, Kong? Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, oo. So yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong peak swing dyan. Meron pa, boss. Saan ka pupunta? Didiretso kakuha ko ng Digos. Ite-text ko lang yung flight plan. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan nyo. Ayun. Anong oras ang alis mo? Kasi kako, maggagabi na yon. So kinabukasan. Yung mabigat doon yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet doon sa Sambuanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Sambuanga, Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Sambuanga City. Kasi, Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, lahat din patay na pagkagabi. Kasi sa Pagadyan, wala na. Ni Kandila, wala doon eh. So, ang mangyayari, pag nasa Sambuanga, Sibugay ka, hindi ko naman alam ang distansya eh. Mula pala sa Sambuanga, Sibugay hanggang Sambuanga City, 3 oras at kalahati pala yun. Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi. Okay naman eh, maski sa Cebu, Davao, ganun din naman eh. Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mo matulog. Meron pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko, 1 oras. Kailangan mo gawin. So, palagay ko yan naman nagbunga naman yung sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo yung mga tao. Ang isa pa dyan, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, ito po yung mga boto ng mga uniform personnel. Mga empleyado ng gobyerno ito. Pati media. Yes. Pati lahat na, pulis, sundalo. Ganoon din po ang boto eh. Bongo, Bato, Marcoleta. Kayo pa rin po 3 doon. At karamihan ay yung mga kasama nyo. Na-detect ko na yun, Nelson, Kuya Benny. Kasi sa mga airport, merong mga pulis dyan. Tsaka may mga sundalo. Bago ako makalabas sa airport, pati yung mga security guard, katakot-takot na yung selfie dyan bago ka makalabas. Bubulungan ka ngayon. Bubulungan ka. Kung hindi lang po kami pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi kami bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest vote daw ang tawag protest vote. Hindi ko naman sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta buboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Kita talaga yung damdamin ng tao dito sa nangyari. Ngayon, nung makita ko na doon sa resulta ng absentee voting, tama ako yung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko ginood time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Benny. Na mismo kasi uniform personnel yun eh. Mga tauhan talaga ng gobyerno. Na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako eh. Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero
kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong eh. Ito yung mga taong walang mapagsabihan. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Siyempre, bubulong talaga yan. At, yun ang bugso ng damdamin. Yung bugso na ng damdamin. Meron pang isa, yung senaryong gustong-gustong nakikita ni Jen. At gusto nga ni Jen, siya yung nandoon eh. Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na merong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Yun ang talaga mapagmahal eh. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po ako, basta't makasama nyo lang ako sa ganito. Alam nyo, may makahalik din sa akin. Meron talaga yun dyan, hindi mawawala yun, yung maramihan. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda, para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi, madali pero yung matanda, sabihin yung mga may edad, para ikaw iyakapin, salubungin, at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan lang ang kamay mo eh. Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila eh. Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang mukhang marami, para may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Kaya sabi ko, check, may laban tayo dito. Well, ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Na, alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi, siguro, ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Nako. At least ngayon, Kong, andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin noong nakaraan, seryoso ang problema ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto, Kong, kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano po gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Kong, na unang seryosong problema na pwede kaharapin nyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yun na magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan ay importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito, si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng pataba, urea, yung pataba. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Palagay 16,000. Wala mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko,
nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. May per 2,000 talaga. Tama, Ganon. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. Ba't hindi na lang government to government kasi yung importation? Para sa ganun, wala na yung traders eh. Pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Hindi naman buong mawawala. So imbes na 8, magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ang cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Pangako lang, pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Pwede. Yung 80% may kita na siya. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15,000 din po. Kaya nga, kaya pumayag siya yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan, dahil nagsimula lang sa 20%. Pero kung yung konsepto na yon ay may propagate natin. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos, i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito Salabat yung Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Kaya nga nagkautang-utang na tayo. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? Pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Yan ang sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan. Kung nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Halimbawa, sinabi ko sa mga kasama ko, kain at kuryente na to. Mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako, bagsak ang presyo. 12% agad Papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Baka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, 0. Ibalik natin doon. Yun ang original Yung original na provision, wala, 0 VAT ganun Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 ano ba nakasulat sa primary objective? Basahin mo section 2. Affordable ata, abot kayang presyo. Ano ibig sabihin ng affordable? Mahal. Hindi po, mura, abot kayang. Alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Pero ang sasabihin naman nila dyan ko, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan din. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, nasa batas pala yun. Ilalaban ko ito yung batas. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin,
kuryente talaga, napakamahal. Ay, oo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo. Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi! Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon no? Kailangan na pala... Political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin, ilang kilowatt hours ang pangkalahatang konsumo lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan ko yan. May kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Hindi lang po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Natalo lang eh. Natalo nung election. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Okay. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply sa 10 piso na lang para tayo madali. 10 piso ang rate ng kuryente. Sige, Benny na magkukompute yan. Sige. 12%. 1 trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi ba't eh? Si Kuya Benny ang maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa BAT. Budget. 120 billion per annum. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Yung pagka pinagsama-sama natin. Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan 5. Sige. 5. AIX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige po, tapusin natin yun. Mabibitin tayo ko. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan ko. So sabihin na 5. Mga... Alin-alin yung ayuda, Kuya Benny? Tupad, AIX, AKAP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Yan. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. A year. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Ngayon, 130 billion yung 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 sa 12% VAT mo ng kuryente. Yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. Kinolekta mo pero pinamigay mo rin eh. Opo naman. Pinamigay mo rin eh. Tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga, ayun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh.
Ganun kalaki. Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong mahihirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga Alam po ninyo, ayuda na yan. 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Doon yun ang target mo eh. Kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yun, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Di ramdam ng tao yun. Ramdam Kasi nung mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat makikinabang. Lahat makikinabang. Ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman na? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. 2,000 ang binayaran. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung Systems loss. System loss. Maraming paraan nga eh. Sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. Di masaya tayo lahat. Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun? Pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta roon. Kung sa kukumpute natin, 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Senator, na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, Hindi niya na ipinupunto roon. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap nung dapat ng mga tumanggap. Tinatanong ko sila, napakarami. Nga po. So, hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So, imagine, siguradong makakarating. Kasi direkta na 2,000 pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Makakamura ka pa eh. 194 nga yung Yung ayuda. Yung limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong eskema, 130, may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa pala matitira. Ngayon, sasabihin ko sa mga kasama ko, limbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Bigyan nyo ako ng mas magandang ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, Kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Alternatibo mo. Natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, dito sumunod tayo ka sa akin. Tama nga naman yun. Kung hindi mag-aaway tayo. Yun nga. Kasi merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila Yun na nga. Pero ito hindi naman pinipilit at sinasabi, baka may mas maganda ka riyan. Hindi, dalawa lang. Parehos lang eh. Pinapumayag akong makolekta mo yung 12%. Nawawala din eh. Kinolekta mo, nawala din eh. Ibigay mo na lang diretso. Napaka-simple naman. May makikita pa akong buting dulot niya, Kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi kong iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Ang dami kong scam. Ayaw nyo sa akin, 12% alisin natin yung VAT. Paraan. Di lahat ngayon mabibigyan. Hindi lang consumers, pati yung negosyante. 12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas, lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga sa seryoso talaga. Pag ito pinatupad, kung isabihin sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Kaya ikaw ang inaano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag lang lifeline rates. 200 pesos mababa ang binabayaran. 200 pesos yun lang ang nililibre. Sinong pamilya
na ang kanyang konsumo 200. 200 pesos. Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon. Oho. Edi parang... Yeah, 200 ano. Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Yung, Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas ba sa 200? Kasi binabayaran naman system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya yung 200 pesos na worth ng kuryente? Siguro isang araw lang nang sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, Ang pinag-uusapan natin, yung talagang mararamdaman ng tao. Ngayon, kaya palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Magbigay ka ng panukala. Pag magbigay hindi ka ng ka sarili mo. magbigay ng panukala, huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Baka akala nila masyado tayong presumptuous naman. Tama naman. Ang panawagan naman ng Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang statement na inilabas pagkatapos ng eleksyon, Kuya Benny. No? Ang kanya ay panawagan din sa pagkakaisa anuman ang partido o koalisyon ng mga nanalo sa nakaraang eleksyon, Sen. Tama naman yun, Nelson, Kuya Benny. Pero tama lang sana yung mga polisiya. Kasi kung halimbawa, pipilitin ka makipagkaisa, mali naman ang direksyon, hindi po pwede yun. Diba? Alam naman natin, maraming problema ang bansa natin. Magkaisa tayo doon sa mabuti at tamang direksyon. At ako'y palagi nandoon. So, sa madaling salita po, payag ho kayong maging gabay tungo sa ikabubuti ng Sa lahat ng ikabubuti. Yes. Basta nasa tuntunin, at hindi kagaya ng nangyari. Alam nyo na kung ano yung nangyari. Pagka mali, palagi ko sasabihin, mali tayo. Hindi mo ako mapipilit na sumama sa isang paglalakbay na walang patutunguhan. Palagi tayong ang tinitingnan natin. Ano ba yung nakasalig sa batas? Ano ba yung mabuti? Doon tayo magsimula. Kung ano yung batas, sundan natin yun. Hindi yung bigla na lang tayong gagawa ng isang hakbang. Pagkatapos magkakawatak-watak tayo. Paano mo sasabihin nakikipagkaisa yung paraan ng pagtahak natin ay mali? Kaya palaging tama yung pagkakaisa. Pero magsimula tayo doon sa mga lakarin na alam nating yun ang kapupuntahan sa pagkakaisa. Yeah, malinaw na sinabi ng incoming Senator Marcoleta na mag-umpisa tayo. 'Di ba? Mag-umpisa tayo sa tamang hakbang. Tama, oo. 'Di ba? Willing naman willing makipagtulungan, 'di ba? Pero nananawagan tayo ng pagkakaisa, sana naman nasa damdamin natin talagang pagkakaisa. Tsaka may kapupuntahan talaga. Alam natin yun ang tama. Hindi yung gagawa ka ng isang hakbang. Alam mo nang magkakawatak-watak tayo. Gagawin mo pa. Gagawin mo pa. Pagkatapos sasabihin, makikipagkaya. Paano mangyayari? Lip service yun. Makikita natin yan. Sa unang araw pa lang na Senado, mararamdaman na yan. Dahil kita naman natin, sa Senado, merong style na kapag hindi ka kakampi, wala kang komite. Ganun sa Congress din, di ba po? Basta ang importante lang kasi dyan, yung tinatawag nating checks and balances. Yan naman feature ng ating demokrasya, Kuya Benny. Kaya nga pinag-uusapan dyan, pagdidibatihan yun. Kaya deliberative body ang ang Kongreso. Yung dalawang chambers, talagang kailangan magdebate kayo, pag-usapan ninyo. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay, hindi nga nabasa yung impeachment complaint, pipilitin mong pumirma. Saan ka naman nakakitang ganun? Doon pa lang mali na yun Kaya palagi ko sinasabi, pagka mali, hindi ako sasama sa inyo. Ngayon, pagka puro tama, pipiliin natin alin ang mas tama. Yung kaya nga papasok ang debate dyan Ano po nakikita ninyo sa magiging... kasi medyo may idea na kayo tungkol sa mga personality na makakasama nyo sa Senado ngayon. Andyan nagbabalik ang mga Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, tapos Panfilo Lacson, di ba? Yeah. Ano sa tingin ninyo ang magiging takbo ng Senado? Alam mo, sa akin, dahil umpisa ko pa lamang makasama naman sila sa aktual na pagtatrabaho, kasi kung tatanungin mo ako yung chamber na aking pinanggalingan, marami akong mapagkukumparahan doon. Alam ko ng dynamics doon. Ang nakikita ko lamang na
pwede kong pagbasihan na indikasyon yung pagiging miyembro ko ng Commission on Appointments, sapagkat yun ay palaging sa Senado ginaganap eh. 2 beses ako nakasama sa Commission on Appointments. At dyan makikita mo yung dynamics. Yes. Kaya lang limitado yun sapagkat doon lang kami sa punto ng paghirang, yung confirmation ng lahat ng mga appointees at designees ng ating presidente. Sa ibang mga aspeto ng trabaho ng Senado, lalong-lalo na yung pagka pinagdidebatihan yung mga batas, wala pa akong indication doon. Ngayon lang natin makikita kung paano ang galaw nila, kung ang pag-uusapan ay yung priorities na pinag-uusapan natin. May kanya-kanya kasi tayong pinangako sa tao. Ako lang, malinaw naman at saka hindi ko ikinaila na uunahin natin yung problemang pangkabuhayan ng ating bansa. Na pwede kong iuna sa pamagitan ng pagpapatawag siguro ng, depende kung anong komite siguro ang may bibigay sa akin. Siyempre, pipilitin ko yung mga komite na kung saan ipinangako ko yung ganito at ganyan. Para mabilis na... Oo, kung kinakailangan mabilisan, makuha natin yung... Kasi hindi po pwedeng patagalin yung problema pangkabuhayan eh. Totoo. Tingnan mo, yung kinikita ng tao ngayon, hindi makayang habulin yung yung taas ng presyo ng bilihin. Kaya kung makikita mo ngayon, ano yung naiwanan namin ngayong Congress na to, naipasa, di ko alam, nasa second reading pa lang, debate-debate, yung legislated wage increase. 200 ang pinanukala ng mababang kapulungan, 100 naman yung sa kabila. Senado. So, palagay ko matatapos ang 19th Congress, hindi may sasakatuparan nito kasi nasa second reading pa lang, wala pa sa third reading. Palagay mong pag-resume namin, napunta sa third reading at halimbawa gustong madaliin talaga para lang makahabol talaga yung kita doon sa presyo ng bilihin. At sinabi ng isa halimbawa na, sige, huwag na tayo magdebate tungkol dito, i-compromise natin. Alin ang gusto ninyo, yung version nyo, version namin, baka sakaling may habol. So 200 sa amin, 100 sa kanila, hindi ko kung tatanungin nyo, sige 150 na lang. Halimbawa, ganun. Hindi ideal yun eh. Pero para lang makahabol. Para lang makahabol. Kasi wala namang ideal dito. May pros and cons din ito eh. Kaya sa nakikita ko kasi, nahirap talaga para habulin yung presyo. Yun lang ang nakikita kong paraan. Pero bago po ang lahat, matapos po ninyong yung lumabas, yung mga results na yan, meron na po ba nagpahiwatig sa inyo, nag-text, ng bumati man lang, na incumbent na mga senador, at of course, ang Senate President? Mga text lang naman. Kasi magkakilala naman kami talaga. Pati yung Senate President, na-text na po sa inyo. Nasa Commission on Appointments ako. 2 pagkakataon, 15 Congress, 19 Congress. Lahat sila nakasama ko. Kaya halos kaibigan ko rin naman sila. So nung makita nila na nandun na ako siya maaaring manalo, so yun ang mga greetings lang. Congratulations, ganyan. Siyempre pa-thank you. So maganda ng ano yun. Maganda, first move na yun. No? So, kasi ang kahit naman ako ganun ang gagawin ko eh. Di ba? Ganda na yun. At least nagre-reach out. Diba? Ang atin ho kasi is pagkarating mo roon sa Senado, yung gawing alienated ka ba na... hindi masyadong maninibago. Baga, may sarili kaming kaharian namin to. Ang siguro yung advantage ko, yung na-experience ko kasi nakasama ko sila sa 2 pagkakataon. Kaya unang-una sila, alimbawa si Senator Chis, Senator Alan, nakasama ko rin sa baba sa Kongreso. Pangalawa, nung ma-appoint ako sa CA, nakasama ko pa rin sila doon. Kaya hindi ako talaga iba sa kanila. Ma-out of place sa kanila, ika nga. Hindi. Talagang halos magkaka-ano rin naman kami. Yun naman pala. Pero i-clarify nyo ako, bakit may balita ata na ang gusto nyo ay magkaroon na ng early proclamation dun sa top 6 ang COMELEC? Hindi yun ang kagustuhan. Ano lang yun, mga motion yun na, kasi ginagawa naman palagi ito ng COMELEC. Mga nakaraan. Na kapag ka yung, halimbawa ngayon, 97% na, yun lang namang posisyon
Yun naman motion lang. Na hindi na Kung pwede. maapektuhan. Na sa anumang paraan na hindi na matitinag doon sa kinilalagyan. Para bang halimbawa, paano ba natin ipaghalimbawa? Kunyari, nasa party ka, handa na ang kainan eh. Talagang nakikita mo, gutom na yan eh. Meron pang isa na hindi, Dumadating. o dalawa na lang. Ibig mo sabihin, isasakripisyo yung kagutuman nitong mga ito eh. Maring simplistic yung aking ano. Nangyayari naman sa mga nauna, ginawa Para ba hindi? Tsaka kung papansinin mo naman, 97%, ilan boto na lang ba yun? Ilang milyon yun lamang netong 1 to 6. Kaya nga. Diba na hindi na maapektuhan? Kung sakaling hindi na maapektuhan, hindi proklama mo na. Kaso, yung mga iba, kaya nila ginagawa yun, parang akala mo napakalaking bagay. Parang binibingwit lang ako na mag-react. Kaya ayoko nga mag-react doon. Gusto ko pumunta dito para dito ko unang ipagpasalamat yung nangyari sa aking buhay. Kaya ikaw, Nelson, nagpa-react eh. Senator. Gusto ko na i-clarify eh. Dahil, siyempre, sa Comelec naman, sasabihin nila, hindi, mabilis naman tayo. So, mas maganda siguro sabay-sabay na kayo. Okay din naman yun. Wala nang problema doon. Wala rin naman pa problema yun. Kasi, kumbaga sa, halimbawa, pumayag sila doon, makakatipid sila sa oras kasi yung 6 na yan. So, 6 na lang ang tatawagin nila. Baka yung preparasyon konti na lang, dahil kalahati, nauna na. Hindi masyadong Hindi ba? crowded. Nagawa naman kasi sa maraming pagkakataon sa dati. So, walang issue doon. Pinalalaki na lang ng iba na namimingwit lang. Ingat. gusto ko yung gusto ko yung isalang kagad. Intrigahin kagad. Ayoko namang pasindak doon. Kasi ang gusto ko, dito ako munang pumunta. Dito ko unang babatiin ang mga taong talagang tumulong sa atin. Lalong-lalo na nga ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Dito ko gustong sabihin ang aking pagpapasalamat ng taus-puso.